Itinatampok ng bidyong ito ang landas na tinahak ng mga kasapi ng PMA class, 1,971 sa pagtupad sa pangarap na maging mga general. Naging isang laban ang pag-angat mula sa pagiging colonel, sa ground force, navy captain, at police superintendent upang makamit ang unang ranggong 1-star. Ipinabatid sa amin ng aming mga nakatatanda sa PMA na ang pagkamit ng ranggong may bituin ay itinuturing na sukdulang pangarap ng isang nagtapos sa PMA. Tinapos ng PMA Class 71 ang kanilang karerang militar, na may 43 sa 52 nanatiling nasa aktibong serbisyo na umabot sa ranggo ng mga general. Si Egay Aglipay, noong Hunyo 6, 1974, ang naging kauna-unahang Brigadier General ng PMA Class 71. Ang pag-angat ni Romy sa ranggong general ay hindi naging madali dahil kinailangan niyang harapin ang ilang hamon. Noong 1979, si Romy Dominguez ay commander ng ika-200 at 2 Infantry Brigade na nakatalaga sa Bicol, sa timog ng Luzon. Matapos ang kanyang promosyon bilang koronel noong 1971, humawak siya ng iba't ibang posisyon kapwa sa AFP General Headquarters at sa Army Headquarters sa Fort Bonifacio, kung saan siya naging Chief of Personnel. Inako niya ang pamumuno ng ika-200 at 2 brigade noong 1976. Ang brigada ni Romy ay may 3 infantry batalyon na ang mga elemento ay nakadeploy sa Albay, Sorsogon, Catanduanes at Masbate. Habang siya ay nasa posisyong ito, na-promote siya bilang Brigadier General noong Enero 11, 1979. Nang humarap siya sa Commission on Appointments para sa confirmation hearing, kasama niya ang 2 pang bagong Brigadier General na magiging mga susunod na Chief of Staff ng AFP, sina Benji Defensor PMA 60 at Dionix Santiago PMA 70. Nilampasan ni Romy ang ilang PMA 70 tulad ni Nestor Santillan, na kalaunan ay magiging Commanding General ng Air Force, at si Arsenio Tecson. Kinilala ng komisyon na ang brigadang pinamunuan ni Romy ay palaging nangunguna sa Best ng ika-2 Infantry Division na sumasaklaw sa 8 kategorya. Naisakatuparan ito kahit na ang ika-200 at 2 Infantry Brigade ang may pinakamababang budget para sa maintenance at operating expenses kumpara sa ibang mga brigada. Natapos ni Danny Francia ang 2 taon ng Mandarin sa Foreign Service Institute ng Department of Foreign Affairs mula 1973 hanggang 1975. Hindi niya alam noon na siya ay inihahanda upang maging kauna-unahang defense attaché ng Pilipinas sa People's Republic of China. Sa halip, napunta siya sa Washington, D.C. Sa kanyang gitnang mga taon sa Basa Air Base, pinangarap na ni Danny na maging isang defense attaché. Nakalimutan na ni Danny ang pangarap na maging general nang ialok sa kanya ang posisyon. Nalagay siya sa isang alanganin. Mawawala siya sa bansa ng 3 taon at hindi makakasama sa pagpipilian para maging general. Sa huli, nagpasya siyang tanggapin ito. Ang kanyang tour of duty bilang defense attaché sa Washington, D.C. ay tumagal ng 2 taon at 8 buwan na sumaklaw sa 41 sa 50 estado. Bumalik siya sa AFP noong 1979, isang ganap na koronel mula pa noong 1971. Sinabi kay Danny noong 2000 na siya ang magiging Chief of Staff ng Air Defense Command, isang posisyong para sa koronel at may malaking kahalagahan. Ngunit mayroon na lamang siyang 2 taon at 3 buwan bago magretiro. Humiling si Danny ng pakikipagkita sa Commanding General ng Air Force, Lieutenant General Benjamin P. Defensor, PMA 60, hindi upang humingi ng pabor, posisyon o assignment, kundi upang marinig lamang tungkol sa ilang mga paliwanag
batay sa mga tinatanggap na pamantayan at upang maging mulat ang commanding general sa mga katotohanan at sitwasyon. Ilang araw matapos nito, tinawagan siya ng Air Chief of Personnel upang ipaalam na ang kanyang bagong assignment ay bilang Wing Commander ng ika-500 at 80 Aircraft Control and Warning Wing, ika-500 at 80 ACWW. Nakuha ni Danny Francia ang kanyang bituin bilang Brigadier General habang nagsisilbi bilang Commander ng ika-500 at 80 ACWW. Kalaunan, siya ay napili na maging Wing Commander ng ika-15 Strike Wing simula Agosto 31. Nanatili siya sa ika-15 Strike Wing hanggang siya ay magretiro mula sa aktibong serbisyo noong 2002 matapos maglingkod ng 9 na buwan bilang commander nito. Para sa isang taong iniuugnay sa dating kalihim ng tanggulang pambansa na si Juan Ponce Enrile, marami ang naniwalang malabo ang tsansa ni Army Colonel Rudy Vasquez PMA 71 na makuha ang kanyang bituin. Ngunit noong 2001, siya ang Assistant Division Commander ng ika-8 Infantry Division na naka-assign sa Visayas. Na-promote siya sa ranggong Brigadier General noong Oktubre 20, 1,900 at 79 nang siya ang commander ng ika-300 at 3 Infantry Brigade ng ika-3 Infantry Division, na noon ay nasa detached service kasama ang unang Infantry Division. Ang kanyang pinakatagumpay na pagkuha ng kanyang bituin ay hindi naging madali. Sa loob ng ilang panahon matapos ang Rebolusyong Pebrero 1986, pinalitan ni Rudy si Greg Honasan bilang punong tagapangalaga ng seguridad ni Enrile. Inaasahan na kapag lumamig ang ugnayan ni na Enrile at ng gobyernong Cory, daranasin niya ang parehong kapalaran ng kanyang boss. Ang kanyang pagkatalaga sa Ministry of National Defense, isang hindi militar na unit, ay tumagal ng mahigit 12 taon. Itinuturing ito ng kanyang mga nakatataas bilang isang malaking puwang sa kanyang record ng serbisyo. Hindi naging madali ang pagkuha ng isang pagtatalaga na akma sa kanyang ranggo at kwalifikasyon. Handa siyang tumanggap ng kahit anong atas. Nakuha niya ang pagtatalaga sa ika-8 Infantry Division na may Samar bilang saklaw ng kanyang responsibilidad. Sa pangkalahatan, itinuturing ng mga opisyal ng Army ang Samar bilang isang mahirap na tour of duty. Kaya naman, iilan lamang ang tatanggap sa hamon na maitalaga roon. Siya ay tumanggap nito. Matapos mabawi ang tiwala ng kanyang mga nakatataas, itinalaga si Rudy bilang commander ng batalyon ng ika-20 Infantry Battalion. Noong Hunyo 8, 1,900 at 72. Kasunod nito, siya ay naging Chief of Staff ng ika-8 IDRD, ang unit na ina ng ika-20 EB na nakatalaga sa Camp Vicente Lucban, Catbalogan, Samar. Hinawakan niya ang posisyong ito mula Agosto 8, 1,974 hanggang Hulyo 1, 1,976. Ang mahusay na pagganap ni Rudy bilang isang commander ng batalyon at bilang Chief of Staff ng isang Infantry Division ay nagbigay sa kanya ng kinakailangang daan upang isaalang-alang para sa susunod na antas ng pamumuno na ang pamumuno sa ika-300 at 3 Infantry Brigade at pagiging pangalawang pinuno ng ika-8 IRD. Dito siya na-promote sa ranggong Brigadier General. Si Rudy, na isa ng 1-star General, ay kalaunan ay itinalaga bilang Chief of Army Staff sa headquarters ng Philippine Army sa Fort Bonifacio. Nanatili siya sa posisyong ito hanggang sa tuluyan niyang lisanin ang serbisyo makalipas ang 2 taon. Noong 2001 pa, si Edgar Ilona ay nasa floating status sa Philippine Air Force, PAF, Holding Center matapos ang kanyang pagkatalaga bilang AFP Post Commissary General Manager sa Camp Aguinaldo mula 1,978 hanggang 2,000.
Ang naunang tungkulin ni Ed ay bilang Group Commander ng Ikasiyam, Naraang Weather Squadron Group sa Villamor Air Base. Mula Disyembre 15, 1974 hanggang Oktubre 24, 1978. Siya ay naging Assistant Chief of Air Staff para sa personnel. Ay-1, matapos niyang isuko ang pamumuno sa Weather Squadron. Noong unang bahagi ng 1978. Si Ed ay kalaunan naging komandante ng Clark Air Base Command, ang daan na magdadala sa kanya sa ranggong bituin. Mula sa Clark, itinalaga si Ed bilang Wing Commander ng 520 Air Base Wing sa Villamor Air Base. Kasunod nito, na-promote siya sa ranggo ng Brigadier General. Isang bilang ng iba pang Class 71 ang nakamit ang kanilang unang ranggong bituin. Kabilang dito ang mga sumusunod. Sa susunod na 5 taon, maraming bituin ang nadagdag pa sa mga PMA 71 na nanatili sa aktibong serbisyo hanggang sa kanilang pagre-retiro. Ang landas patungo sa pagiging isang general ay isang napakahirap na paglalakbay na nangangailangan ng halos perpektong pagganap, napakalaking personal na sakripisyo at kahusayang taktikal. Gayunpaman, tandaan na ang tunay na rurok ng isang karera sa militar o pulisya ay hindi ang bituin mismo, kundi ang kakayahang hubugin ang hinaharap na puwersa sa pamamagitan ng makabuluhang pananaw at dedikasyon. Kabilang dito ang pagtiis ng matinding pagsusuri at madalas ay paggawa ng mahihirap na personal na desisyon. Para sa iilang nakaabot ng star na ito ay patunay ng walang kapantay na dedikasyon. Para sa mga hindi nakaabot, ang pag-usbong at pananatili sa iyong karera ay nananatiling tanda ng isang leader na naglingkod para sa bayan. Ang aming pasasalamat sa inyong lahat sa inyong serbisyo.